Ang mga Pilipino ay world class. Grabe yung mga messages na binigay nyo ay hindi nyo na kailangan ng pasok pa sa Pilipinas kasi kayang-kayang na talaga. Galing ninyo. Grabe, hindi kayo kinakabahan. Talagang biblically based. I congratulate you. Talagang pang-world class ang mga Pilipino. Anyway, 21 days lang ako dito or nasa 3 weeks lang. Ang prayer assignment ko ay umikot dito sa buong Jerusalem. Manalangin ng manalangin. Kasi, di ba, merong blood moon. Nakafocus ang buong mundo ngayon dyan kung anong mangyayari sa darating ng 14 ng gabi. Nakafocus ang buong mundo dyan kasi every time na magkakaroon ng blood moon at natatapat sa natatapat sa Pesach, ay merong maraming nangyayari na nagbabago ang world event. So, hindi ako tourist. Although sinasabi kong tourist ako dahil yun ang kailangan sabihin sa innovation, hindi ako tourist, hindi rin ako nagpipilgrim. I'm here because I love the Lord so much. Amen. Alam niyo, nagpaalam ako sa aming church. This is my second time. Last Pesach, andito rin ako. Nung first time ko, nag-tour talaga ako. Halos nalibot ko na lahat yan. Pero ngayon, lagi lang ako sa hotel, lagi ako sa Pearl Tower ng King of Kings. Andun lang ako maghapon, kasama ko ang iba't ibang delegates sa ibang bansa. Wala na kami ibang ginawa kundi manalangin for the protection. Araw-araw, iba yung panalangin ngayong araw, mamayang gabi, iba naman yung bukas. Talagang dinidilig namin ang panalangin na ingatan ng Diyos ang kanyang covenanted people dito sa bayan ng Israel. Tinatanong ko isang British pastor, sabi ko, what is the hottest spot now in Israel? Para sama-sama namin pag-pray. Sabi niya, Jerusalem is the hottest spot. Ito ang pinakadelikado. Kaya we need to pray together. Actually, buong taon ng 2013, nagsimula, marami kami mga pastor, nagpapaalam kami sa aming mga simbahan, nagsimula kami sa Apari. Pinakadulong-dulong island ng Apari, nandun kami at nagdeklara kami ng blessing sa buong Pilipinas. Sinasara namin yung sumpa, binubuksan namin yung pagpapala, at iniikot namin yan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, hanggang sa Visayas, hanggang sa Mindanao, hanggang sa Tagum. Huling-huli namin, last January, nasa Tagum kami. Wala na kaming ibang ginawa kundi manalangin. Inihingi namin ng tawad yung kasalanan ng ating mga kababayan. Number 1 is idolatry, immorality, corruption, and the rest of the sins. So yun ang aming ginagawa. I've stayed in Pangasinan for 1 month last December. Meron bang taga Pangasinan? Meron dalawa. Merong 44 cities ang Pangasinan. 44 towns ang Pangasinan and 4 cities. Nalibot ko ang 4 cities and 40 towns except 4 kasi wala sa rota. Ang ginagawa ko, may mga kasama kong bikers, nagbisikleta lang kami mula Manila hanggang Pangasinan. Every pedal, a prayer. Kasi nabalitaan yung prophecy, di ba? There will be a grievous disease in Pangasinan. Every time huminto kami, contact namin yung mga pastor doon. Lumuluhod kami sa mga munisipyo, inihingi namin ng tawad. Nagbabagsak kami ng mga bato sa simbahan, destroying the spirit of immorality. Yun ang aming ginagawa. For 1 month, nagpaalam ulit ako sa aming simbahan na hindi niyo muna ako makikita ngayon dahil inutusan ko ng Diyos. Marami kami para yun nga, manalangin. Inikot namin ang Cebu. Alam niyo, hindi kami pinayagan sa Tacloban at Leyte. Meron na kami appointment doon. And they closed their doors to us. At alam natin ang nangyari. Devastated talaga. Pero, this is a fresh report. Alam nyo, ang Pilipinas, di ba, nababalita na there are only 7 ship nations around the world. Of course, Israel, Philippines, Australia, America, Argentina, South Africa, basta 7 yun. And the Philippines is the lead ship nation. Ibig sabihin, yung ginagawa ng mga Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, yun ang gagayahin ng buong mundo. So yung ginagawa ni Dito, sabi ko kanina, you are world class. Totoo yun. Pupunta dito ang mga taga-Argentina, ang mga taga-Amerika. Ano ang ginagawa ng JIL Jerusalem? Obserbahan na at mag-take note sila. Kasi we are the lead ship nation. At ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, alam nyo,
We are in the end time. Kung ito ang history, nasa end time na tayo, andun na tayo sa bingit na bingit. Merong blood moon, merong mangyayari. 4 na beses yan. Pesach, Sukkot this year, and Pesach, Sukkot ulit next year. We are in the last of the last days. Kaya nga, ang prophecy sa Bible, I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, so on and so forth. Alam nyo, iba na ang pagkilos ng Diyos ngayon. I've been a pastor for 35 years now. Matanda na akong pastor kasi 80 years old pa lang ako. Nagpapastor na ako. And I've seen the move of God and I am so amazed in this end time kung paano niya binubuhos ang kanyang presensya. Gulat na gulat ako particularly sa mga kabataan. Just 4 years ago, yung mga kabataan natin napupuyat ka-computer. Not this time. Alam niyo, mga kabataan natin napupuyat kasi panalangin ng panalangin at basa ng Biblia. They all love the Lord so much. One time, ginising ako ng Diyos alas 3 na madaling araw. Sabi niya sa akin, go up to the mountain and praise Antipolo. Meron doon per mountain ang bread of life. Ang pangalan ay Touch of Glory. Hindi ko alam kung nakapunta na kayo doon. Once a week kasi, naandun ako, nagbibisikleta ako. I spent 8 hours a day doon sa bundok na yun, nananalangin ako. At nung araw na yun, ginising niya ako, go up to the mountain and pray. Wala pang alas 8, usually dumarating ako 8:15, pero wala pang alas 8, naandun na ako. At pagpunta ko doon sa per cell, may mga selda kasi yun, doon ka mananalangin, meron ng 800 na kabataan. Wow. Ano to yung mga may kulay ang buhok, mga pa-selfie-selfie, bago talagang mga kabataan, English speaking, halo-halo, may mahirap, may mayaman, 800 na ando na. At wala pang alas 8, eto na ang panalang ibinigay sa amin ng Diyos. Ang panalangin namin ay very intense. Lord, spare us for this coming earthquake. Lord, spare us for this coming earthquake. At nakikita ko yung mga kabataan talaga, Lord, spare us. Talagang very intense yung prayer. Yun ay alas 8. In 8:15, wala kaming kamalay-malay, lumindol na pala sa Cebu. 15 minutes lang yung difference. Ganun yung pagkilos ng Diyos. Talagang gagamitin niya tayo on the spot para manalangin. Kung hindi, dahil sa panalangin ng mga kabataan na yun, who knows, baka ang lindol sa Cebu ay hindi lang sa Cebu, baka lumipat ng Bacolod, sa Iloilo, sa Panay Islands, o sa Manila, at mas marami pa sanang namatay. Buti na lang, may mga kabataang talagang handang magpagamit sa Diyos. They love the Lord so much. Hindi ko alam kung pwede kong masabi ito, pero some of our youth now can smell the fragrance of heaven. Some of our youth now can see angels, ordinary lang, pangkaraniwan na lang ang angels sa kanila na nakikita. Meron isang gathering, 800 na mga kabataan doon sa Mega Mall banda, sa tapat ng Mega Mall, may church doon. 600 out of 800 nagkaroon ng visitation sa heaven. Okay lang sana kung isa o dalawa, medyo nakakaduda. Pero 600 of them, documented. They experienced heaven while they were worshiping the Lord. That's the move of God now. That's the move of God. Dati, bago ka mapunta sa langit, kailangan makomatose ka muna. Muna ako rin din naghihingan kayo, maraming swero. Not this time. Alam niyo, I'm so blessed by God and honored. I'm humbled by this experience. I've been to heaven several times. At hindi lang ako, marami tayong mga lingkod ng Diyos, mga manggagawa ng Diyos na talagang nakikita na ang presensya ng Diyos. Talagang, wow, heaven is so close. The key is this, because we love the Lord so much. We love the Lord so much. Alam niyo, pangkaraniwang pastor lang ako. Ang miyembro ko ay 30 lang. Nagbabike ako, pangkaraniwang biker na ako. Naglalaro ko ng golf, pangkaraniwang golfer na ako. Pero when it comes to loving God, I'm excellent. I love God so much. Bakit ako naandito? Lord, kasi gusto ko pong makita yung nilalakaran yung lugar. Gusto kong maramdaman yung winter. Kasi dahil mahal ko po kayo, gusto kong maranasin. That's the only reason kung bakit ako sumusunod sa ating Panginoon.
And I'm commanded by God, after Israel, I'll be going to Jakarta, Indonesia, next to Pyongyang, North Korea, and then Tokyo of Japan. Last stop ko ay Beijing of China. And God gave me a message na para sabihin sa mga bansang ito na dadalawin sila ng Diyos. They need to be prepared, otherwise their nation will be devastated. I have so many stories to tell and messages, but I know the time is running out, so God bless you. Thank you. Okay. Tayo po naman ay dadako po sa pagbibigay po ng ating mga ikapo or ng ating mga kaloob. Sabi po sa Matthew 63, ngunit pagsumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya lahat ng kailangan ninyo. Amen. Tunay nga ang ating Panginoong Diyos ang magpro-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Wala pong mahirap na bagay po para sa Panginoon. Wala pong imposible na bagay sa Panginoon. Everything is possible unto Him. Magtiwala lamang po tayo, manalig po tayo sa Kanyang kakayahan. At kung ipinagkaloob nga ng Diyos Ama ang Kanyang bugtong na anak, sa John 3:16, how much more ang ating pangangailangan. Kayang-kaya po ito ng Diyos. Ang lahat ng area ng ating buhay ay pagpapalain po ni Lord kung uunahin po natin siya. Amen. Amen. So, sige po, hawakan po natin ang ating mga ikapo at kaloob. Amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi.